Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3541. Ibinuko ng Flaming Rhino ang bibig nito, at naglabas ito ng mga bola ng apoy. Ang mga bola ng apoy ay isang purplish red color at sobrang init. Nagsimulang mag-distort ang hangin sa paligid ng dumaan ang apoy. Ang lupa mismo ay nagsimulang manginig habang ang mga bola ng apoy ay tumama sa lupa, sumasabog at bumubuo ng malalaking bunganga. Karamihan sa mga bola ng apoy ay nakatarget sa tatlong iyon. Sa kabutihang palad, nag-react sila sa oras. Maliban sa lalaking may itim na maskara na hindi nakaiwas sa oras, na nagresulta sa pagsunog ng apoy sa kanyang braso, maayos naman ang iba. Gayunpaman, hindi maganda ang hitsura ng sitwasyon. Sa sandaling ito, ang Flaming Rhino ay ganap na nabalisa. Hindi nito papakawalan ang tatlong hamak na tao. Napatingin ang lalaking nakaitim na maskara sa kanyang sunog na braso at nagningning ang kanyang mga mata sa galit. Kumuha siya ng gamot sa special ring niya para ilapat sa sugat niya. Hanggang kailan ba kayo magmamatigas ng ulo? Hindi ba pwedeng magtulungan na lang kayo gaya ng sinabi ko? Ang lalaking ito ay hindi isang hayop na kaya nating harapin ng mag-isa. Sabi ng lalaking naka-black mask habang nagpipigil ng galit. Isang kalbong lalaki ang malamig na tumingin sa kanya, "Stop trying to fool us. Nagbibiro ka ba? Hindi ba nakikipagtulungan sa iyo na lumalakad lamang sa isang bitag? Kayong tatlo ay mula sa ikalawang baitang mundo, hindi ba ako mababaliw na magtrabaho sa iyo kapag ako ay mula sa isang ikatlong baitang mundo? Kung ikukumpara sa inyong dalawa, sa tingin ko ang halimaw ay mas madaling harapin." Hindi naman magkakilala ang tatlo at nagkataon lang na nabangga ang isa't isa habang sinusubukang patayin ang Flaming Rhino. Ang kalbo ay mula sa ikatlong baitang mundo, habang ang dalawa pa ay binubuo ng isang gwapong lalaking nakasuot ng puting damit at isang misteryosong lalaki na may itim na maskara. Napamura ang lalaking nakasuot ng puting damit, "Huwag mo nang subukang laruin ang biktima. Ang layunin ko ay ang malaking tao na ito. 3 gintong susi lang ang dala mo, sa tingin mo ba gusto ka namin?" Hindi natuwa ang kalbo sa narinig. Hindi niya pinansin ang mabangis na hayop habang sumisigaw ito ng malakas, "Huwag kang umarte na parang napaka-inosente mo. Sa tingin mo ba hindi namin alam kung gaano karaming kasuklam-suklam na mga bagay ang nagawa mo? Ilang mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang iyong pinahirapan. Wala kang karapatang murahin ako. Paano kung mayroon akong 3 susi? Kung kumusta na kayo, pakakawalan mo ba ako? Nakakabaliw ang pakikipagtrabaho sa inyong dalawa. Once we kill the Flaming Rhino, siguradong magtutulungan kayong dalawa para pahirapan ako. Huwag mong isipin kahit isang sandali na paniniwalaan kita." Nagsimulang mabalisa ang lalaking nakaitim na nakamaskara, "Kung ganoon, ano ang gusto mo? Hindi man tayo nagtutulungan, hindi ba't sabay-sabay pa rin tayong umaatake sa Flaming Rhino? Gusto ko lang makinig ka at atakihin ang mahinang punto ng Rhino, at hindi basta-basta umatake." Ngumisi ang kalbong lalaki, pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Hindi ako bulag na umaatake." Hindi niya itinuloy ang kanyang sinabi. Alam niya na kapag namatay ang halimaw, ang dalawa pa ay tiyak na magsisimulang atakihin siya, papatayin siya para sa kanyang mga susi bago nila hatiin ang mga samsam. Inaatake niya ang Flaming Rhino, ngunit hindi niya tinamaan ang mga mahinang punto ng Rhino. Siya ay umaatake lamang kung saan ang balat ay mas makapal. Papagalitin lang niya ng husto ang Rhino. Siya ay naghahanap ng pagkakataon upang patayin ang isa sa dalawang iyon. Doon lang siya papayag na makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Malamig na tiningnan ng lalaking nakaputing damit ang kalbo, puno ng puot ang mga mata nito. Kabanata 3542. Hindi nakita ng lalaking nakaitim na nakamaskara ang mga intensyon ng kalbo, ngunit nakita ng lalaking nakasuot ng puting damit. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag ang mga bagay sa harap ng kalbong lalaki. Kung tutuusin, kung gagawin niya iyon, wala nang paraan na magkatrabaho sila. Ang Flaming Rhino ay hindi kapani-pani walang mahirap pakitunguhan. Ang natural-born technique nito ay nasa itaas na ng Ultimate God rank. Hinding-hindi kakayanin nilang tatlo ang Rhino na mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng kanilang tatlo na nagtutulungan ay magagawa nilang talunin ang Rhino. Napamura ang lalaking nakaputing damit habang bumubulong, "May utak ka yata." Tama ang sinabi ng kalbo. Talagang pinaplano ng lalaking nakasuot ng puting damit na agad na alisin ang basurang iyon mula sa ikatlong baitang mundo kung sila ay nagtutulungan at nagawang patayin ang Rhino. Mababa ang tingin ng lalaking nakasuot ng puti sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Kahit nasanay ang mandirigmang iyon, mababa pa rin ang tingin sa kanya ng lalaking nakasuot ng puti.
Pakiramdam niya ay nasa ilalim niya lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Ang pakikipagtulungan sa lalaking kalbo ay isang sapilitang opsyon. Maging ang dalawa sa kanila ay maaaring hindi makatalo sa Flaming Rhino. Kailangan nila ng tulong mula sa ikatlong tao para patayin ang halimaw. Higit pa rito, binalak ng lalaking nakasuot ng puti na pakitunguhan ang lalaking kalbo bago ito hinarap din ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Kahit na pareho silang mula sa ikalawang baitang mundo, wala itong ibig sabihin sa harap ng kita. Siya lamang ang pinakamahalagang gusto. Gusto niyang makinabang sa lahat. Halatang hindi makikipaglaro ang kalbong lalaki na ikinagalit ng lalaking nakaputing damit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Nakatingin sa kalbong lalaki ng makamandag. Sumimangot ang lalaking nakaitim na nakamaskara at sinabing, "Baldy, hindi mo ba hahayaang gumala ng ganoon ang iyong mga iniisip? Wala akong planong kunin lahat. Kapag napatay natin ang halimaw, maaari nating hatiin ang lahat ng pantay-pantay. Hindi tayo magtutulungan laban sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala." Nagsimulang tumawa ang kalbo nang marinig iyon. Baka sa mukha niya ang pang-aalipusta habang sinasabi, "Tingin mo ba 3 taong gulang akong bata? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo? Sabi mo hindi kayo magtutulungan laban sa akin, pero tutuperin mo ba talaga ang pangako mo? Huwag mong isipin na tanga ako. Alam nating lahat kung paano kayo. Hindi mo kami nakikita bilang tao. Sa iyong paningin, biktima rin ako. Sa sandaling tapos ka nang makitungo sa Flaming Rhino, susunod na ako." Habang sinasabi niya iyon ay may panunuya ang mukha ng kalbo. Hindi siya tanga, kaya walang paraan na makakatrabaho niya ang dalawa pa. Galit na sumimangot ang lalaking nakaitim na nakamaskara, "Then what do you want? Nagpaplano ka lang bang mag-aksaya ng oras? Anong balak mo?" Sinabi ng kalbong lalaki na may paghamak, "Bakit ka nagmamalasakit? Hindi lang ako magtatrabaho sa inyong dalawa." Pinaikit ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang mga mata, galit na galit na. Dahil hindi makikipaglaro ang third grade World Warrior, hindi siya magpipigil. Lumingon ang lalaking nakasuot ng puting damit at tumingin sa lalaking nakaitim na nakamaskara, "Hoy, stop wasting time with this brat. Malinaw na may balak siyang labanan kami. Dahil iyon ang kaso, ano ang silbi ng pag-iwan sa kanya sa paligid? Patayin natin siya bago natin harapin ang halimaw na ito." Kabanata 3543. Sa sandaling sinabi iyon, nagdilim ang ekspresyon ng kalbo. Naiinis niyang tinitigan ang lalaking nakaputing damit, "Tama ako. Kayong mga kasuklam-suklam at walang hiyang lalaki ay gagawa ng kahit ano. Isang segundo, hinihiling mo na magtrabaho sa akin, sa susunod na segundo, gusto mo akong patayin. Katangahan kong magtrabaho sa iyo." Nikatikip ang ngipin ng kalbo. Hindi niya kailanman nagustuhan ang lalaking nakasuot ng puti. Tinitigan lang siya ng lalaki ng masama. Hindi siya tanga, natural na nakita niya ito. Kung talagang nakatrabaho niya silang dalawa, baliw na siya. Gusto pa ng lalaking nakaitim na nakamaskara na makipagtulungan sa lalaking kalbo. Hindi siya kasing sakam ng lalaking nakaputing damit. Gusto lang niyang maalis ang halimaw. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nagsabi ng ganoon at ganap na sinira ang anumang pagkakataon para sa negosasyon. Ang kalbo na lalaki ay hindi kailanman nagtiwala sa kanila sa simula. Ginawa ang lahat para sa sandaling iyon. Nadismaya ang lalaking nakaitim na nakamaskara, ngunit alam niyang wala na siyang masabi. Habang iniisip niya ang lahat, nagkataon na may nakita siyang 2 figure sa di kalayuan. Ang 3 sa kanila ay ganap na nakatutok sa Flaming Rhino at hindi pinansin ang kanilang paligid. Noon lang napansin ng lalaking nakaitim na nakamaskara ang 2 figurang nakatingin sa kanila. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng dark green na robe, habang ang isa naman ay lalaking naka-light blue na robe. Hindi naman ganoon kalayuan ang dalawa, at kitang-kita niyang nakatingin silang dalawa ng may interes na para bang nanunood ng palabas. Napakunot ang noo ng lalaking nakamaskara, hindi natutuwa na titigan siya ng ganoon. Gayunpaman, nang makita niya ang suot ng mga ito, bigla siyang naisip, sa wakas ay nakahanap na ng solusyon. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakaputing damit at ang mga kalbong lalaki ay nagkakatinginan na may galit. Ang kapaligiran ay hindi kapani-pani, walang tensyon na para bang maglalaban sila anumang segundo. Nagmamadaling sinabi ng lalaking nakaitim na nakamaskara, "Hoy, Baldy. Hindi ka ba tumanggi na magtrabaho sa amin dahil nag-iisa ka? Tumingin ka lang dyan. Ang 2 iyon ay mula sa ikatlong baitang mundo. Kung sasali silang 3, magkakaroon ka ng isang dagdag na tao sa tabi mo. Hindi ba mas madaling magtulungan kung ganoon?" Alam ng lalaking nakaitim na nakamaskara kung ano ang ikinababahala ng kalbo. Kung tutuusin, malamang hindi sigurado ang kalbo dahil 2 ang laban sa isa. Kung may 2 pang sumama sa panig ng kalbo, mawawala na ang mga alalahanin na iyon.
Kumunot ang noo ng lalaking nakasuot ng puting damit, na masama ang tingin sa lalaking nakaitim na maskara, baliw ka ba? Tatlo sa amin ang paghahati-hati ng mga samsam ay masama na, ngunit nagdadagdag ka pa ng dalawa. Ano ang makukuha natin kung hatiin natin ito sa 5 paraan? Tumanggi man lang pumayag ang lalaking nakasuot ng puting damit. Ang Flaming Rhino ay hindi kapani-paniwalang malakas. Makukuha nila ang hindi bababa sa 6 na susi pagkatapos itong patayin. Hindi pa ito sapat para sa kanilang tatlo. Ang pagdaragdag ng 2 pa ay magpapulala ng mga bagay. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nagbabalak na nakawin ang mga gantimpala mula sa halimaw at ang 3 susi na mayroon din ang kalbo. Kung kaya niya, kukunin din niya ang mga susi sa lalaking nakaitim na maskara. Walang gaanong tao, kaya makukuha niya ang gusto niya sa pamamagitan lamang ng maliliit na pakulo. Ang pagdaragdag ng 1 pang 2 ay magpapahirap sa mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay hindi kapani-paniwalang nagkakaisa sa sandaling iyon, lalo na kapag kaharap ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng lalaking nakasuot ng puting damit na isumpa ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Tumingin ang kalbo at agad na nagdesisyon. Lumingon siya at tumango, sige, kung sasali ang 2 iyon, hindi ako mag-aalala na saksakin niyo ako sa likod. Kabanata 3544. Hindi naman ganoon kalayo ang kinatatayuan ni Jack, at noong una ay hindi naman ganoon kalapit ang tatlo sa isa't isa. Halos nagsisigawan sila sa isa't isa, kaya malinaw na narinig ni Jack ang lahat. Hindi niya inaasahan na maililipat sa kanya ang paksa ng usapan. Napangisi si Jack, hindi napigilan ang sarili na magpakawala ng bahagyang tawa. Namula sa galit ang lalaking nakasuot ng puti habang sumisigaw ng baliw, anong katangahang ideya ito? Baliw ka ba, mahihirapan na kaming tatlo na hatiin ang mga reward na ito? Kung sasali pa ang 2, ano ang makukuha natin? Mas mabuting sumuko na lang sa pagpatay sa hayop. Ang 3 sa kanila ay ganap na nakatutok sa isa't isa, at wala ni isa sa kanila ang umaatake sa Flaming Rhino. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng Flaming Rhino na magpahinga at gumaling. Kanina, nasugatan ang likod at tiyan ng Flaming Rhino. Sa sandaling iyon, humihingal ito, gamit ang tunay na lakas nito para pagalingin ang sarili. Ang Flaming Rhino ay may isang tiyak na antas ng katalinuhan din. Hindi man ito kasing talino ng mga tao, kaya pa rin itong mag-isip. Ang mga mata nito ay patuloy na lumilipad sa pagitan ng 3 sa kanyang harapan. Alam nitong target nila iyon, at alam nitong hindi bagay sa kanilang 3 na nagtatrabaho sa isa't isa. Kaya, sinusubukan nitong humanap ng daanan ng pagtakas, ngunit hindi ito basta-basta makakatakas kaagad. Ito ay mabilis, ngunit hindi kasing bilis ng mga taong iyon. Sa sandaling sinubukan nitong tumakas, mapapansin nilang 3, at mamamatay ito. Kaya naman, patuloy na sinusubukan ng Flaming Rhino na malaman kung paano ito makakatakas. Ang lahat ng naroon, tao man o hayop, ay karaniwang nagpaplano ng sarili nilang bagay. Pakiramdam ng lalaking nakasuot ng puting damit ay malapit ng mabaigo ang kanyang plano, at hindi kapani-paniwalang hindi siya nasisiyahan tungkol dito. Para siyang matandang babae sa palengke habang galit na sumisigaw, nagtatanong kung baliw ba ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Ang lalaking nakaitim na nakamaskara ay nakaramdam ng matinding galit. Gusto niya talagang patayin ang halimaw sa harap nila. Ang hayop ay hindi ginawa mula sa tunay na enerhiya, ngunit isang aktwal, buhay na hayop. Kung nagawa nilang patayin ito, hindi lang nila makukuha ang mga gantimpala, ngunit makuha pa ang masiglang core nito at iba pang mga kapaki-pakinabang na materyales. Kung isa sa alang-alang kung gaano kakapal ang balat nito, medyo may halaga ito. Higit pa rito, ang masiglang core ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang mga gintong susi ay hindi ganoon kahalaga kumpara doon. Ang pinakagusto niya ay ang masiglang puso ng hayop. Siyempre, alam niya na ang mga gantimpala ay lubhang mababawasan kung hatiin nila ito sa 5 paraan. Gayunpaman, ang mga gantimpala ay hindi kasing halaga sa lalaking nakaitim na nakamaskara, kaya hindi niya naisip na hatiin pa ito. Tumayo si Rudy sa tabi ni Jack at nakinig sa lahat, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang inis. Nilinggan niya si Jack, ngunit kalmado ang ekspresyon ni Jack. Mukhang walang sasabihin si Jack, at hindi alam ni Rudy kung ano ang mga plano ni Jack, kaya bumulong siya, Jack, bakit hindi tayo magtrabaho sa kanila? Habang tinatanong niya iyon ay napatikom ang bibig ni Rudy na parang may nasabi siyang mali. Bakit sila magtatrabaho sa 3 iyon? Sa husay ni Jack, talagang nagmamalasakit ba siya sa kanila? Ang mga kakayahan ni Jack ay higit na nakahihigit sa kanilang 3. Hindi napigilan ni Jack na matawa, na nagsasabing, huwag kang tanga. Tumango si Rudy, nahihilo lang ako sa pakikinig sa kanila. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang boses ng kalbo ay biglang nasa tabi nila, payag ba kayong 2 na magtrabaho sa amin?
Ang dalawang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay hindi tumingin sa kalbong lalaki bilang isang banta sa lahat. Gusto nilang mamatay siya, kaya walang paraan ang kalbong lalaki na gustong mabuhay sila. Likas na tuwang-tuwa ang kalbong lalaki dahil mas maraming katulong ang nasa tabi niya. Kabanata 3545. Maliban sa ilang mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo na nakatayo sa tuktok, ang iba pang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay napupuot sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo hanggang sa buto. Ang mga walang kahihiyan at kasuklam-suklam na mga bagay na iyon ay tinatrato ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo tulad ng mga hayop. Nakagawa sila ng napakaraming kasuklam-suklam na mga bagay sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Higit pa rito, patuloy nilang minamaliit ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, tinitingnan sila ng may mga ekspresyong puno ng pang-aalipusta. Ang mga damdaming iyon ay naging sanhi ng lubos na pagkamuhi ng kalbong lalaki sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Kahit sino man iyon, hanggat may pagkakataon, hindi niya ito bibitawan ng madali. Ngumiti si Jack at umiling sa kalbong lalaki, wala akong planong magkatrabaho. Kaya kung harapin ang malaking lalaking ito. Tulungan mo lang akong hawakan ang lalaking nakasuot ng puti mamaya. Mapasa kanya mo ang lahat ng gintong susi. Hindi ka pani-pani walang kalmado si Jack nang sabihin niya iyon, na para bang pinag-uusapan lang niya ang susunod niyang kakainin. Natigilan silang lahat nang marinig iyon. Nanlaki ang mata nilang lahat sa sinabi ni Jack. Balak niyang patayin mag-isa ang Flaming Rhino. Wala siyang balak pakawalan ang lalaking nakasuot ng puti. Hindi ba baliw iyon? Nagdilim ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng puting damit habang masama ang tingin kay Jack. Sumigaw siya, "Brat, hindi ka dapat mangarap ng gising ng ganyan. Maaari mong harapin ang isang hayop na may middle ultimate god rank technique ng mag-isa. Hindi lang yan, haharapin mo rin ako. Baliw ka talaga. Kung hindi ko lang alam, iisipin ko na ikaw ang pinakamalakas na tao mula sa ikatlong baitang mundo." Umawang ang labi ni Jack. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, nagsuot na siya ng maskara. Sa ngayon, hindi alam ng tatlo kung ano ang hitsura niya. Ngumisi si Rudy, habang nakatingin sa lalaking nakasuot ng puting damit ng may pang-aalipusta, ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay pare-pareho talaga. Hindi ba't galit na galit ka lang kanina dahil masisira ang mga plano mo kapag nakikipagtulungan ka sa amin? Wala ka bang balak kunin ang lahat para sa sarili mo? Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay hindi mukhang nagkasala sa lahat ng nakalantad. Hindi niya akalaing may mali sa kanyang mga plano. Sa halip, naiinis siyang tumingin kay Jack. Ngumuso siya, "Kayong mga basura mula sa ikatlong baitang mundo ay marunong lang manginsulto sa iba. Ano kaya ang plano ko? Itigil mo na ang pagtatangka sa akin. Delusional ka lang, at sa tingin mo ay napaka-espesyal mo na ikaw ay target ng mga tao. Huwag ka kasing kadiri. Sino ka sa tingin mo?" Rudy scoffed, "Sa tuwing nakikinig ako sa inyo na nagsasalita, parang sasampalin ko kayo ng sapatos. Umasta ka na parang napakarangal mo, pero napakawalandian ang mga ginagawa mo. Tignan mo kami kanina ng masama. Mababa ba ang tingin mo sa amin? Mababa din ang tingin namin sa inyong dalawa. Para ka lang isang uod na medyo mas malaki kaysa karaniwan. Pagtingin ko pa lang sa'yo gusto ko nang masuka." Napabuntong hininga pa si Rudy ng ilang beses matapos niyang sabihin iyon dahilan para manginig sa galit ang lalaking nakaputing damit. Sa mundo ng lalaking nakasuot ng puting damit, siya lamang ang pinahintulutang tingnan ng mababa ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, at hindi ang kabaligtaran. Tinitigan niya si Rudy na nagngangalit ang mga ngipin, walang ibang gusto kundi ang sumugod para punitin si Rudy. Pakiramdam niya ay natapakan ang kanyang dignidad na hindi niya kayang panindigan. Kabanata 3546. "Brat, how dare you talk to me like that? Mukhang sawa ka na sa buhay. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita." Sa sandaling sinabi niya iyon, natukso siyang magsimulang umatake, ngunit tiningnan niya ang kalbo at ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Matapos mag-isip, nagpigil siya. Kung umatake siya sa ganitong sitwasyon, malamang nadehado siya. Ang dalawang nakapaligid sa kanya ay maaaring magpasya na kunin ang pagkakataong atakihin siya anumang oras. Pagkatapos, mawawala sa kanya ang lahat. Gayunpaman, hindi niya kayang tanggapin ang mga salitang iyon. Pakiramdam ng lalaking nakaputing damit ay hihimatayin na siya sa galit. Malamig na tiningnan ni Jack ang lalaking nakasuot ng puting damit, "Dapat ipagmalaki mo na naabala pa akong makipag-usap sa isang payaso na katulad mo. Maraming tao ang tulad ng lalaking nakasuot ng puting damit sa ikalawang baitang mundo. Marami na siyang nakilala sa kanila. Ang mga taong iyon ay palaging minamaliit ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo at kumilos na parang sila lang ang pinahihintulutang makaramdam ng superior." Sa tuwing magkikita sila ni Jack, pakiramdam niya ay hindi siya makapagsalita.
Nagalit ang lalaking nakasuot ng puti, anong sabi mo? Sinong tinatawag mong clown? Ang clown ay malinaw na ikaw. Galit na galit ang lalaking nakaputing damit sa dalawang nasa harapan niya. Nipatikip siya ng ngipin at sinabing, ang galing lang ninyong dalawa sa pagyayabang. Sino ka sa palagay mo, na nagsasabing kaya mong harapin itong naglalagablab na rhino mag-isa? Mangyaring tingnan ang iyong sarili sa salamin bago mo sabihin ang mga bagay na tulad nito. Sa tingin mo ba ganoon kakalakas? Ito ay isang kumpletong biro. Makahulugang tiningnan ng kalbo si Jack. Tahimik lang siya buong oras matapos marinig ang sinabi ni Jack. Patuloy lang niyang sinubukang sukatin si Jack, pakiramdam niya ay may tinatago si Jack. Kahit na pakiramdam niya ay medyo absurd at exaggerated ang mga sinabi ni Jack, hindi pa rin siya umimik. Napaawang ang labi ni Jack habang nakangiti. Nilinggan niya ang kalbong lalaki at sinabi, kung pipilitin mong magtrabaho kasama ako, gawin mo ang sinasabi ko. Paghigpitin ng taong ito sandali at huwag hayaan siyang magdulot ng anumang gulo. Pigilan mo rin siya sa pagtakbo. Napakunot ang noo ng kalbo at napaisip. Pagkatapos ng ilang segundong tumahimik, dahan-dahan siyang tumango, sang-ayon. Tumango si Jack sa kalbong lalaki at hindi pinansin ang dalawa pa. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga kamay habang nabuo ang mga ito ng sunod-sunod na selyo. Ang hindi mabilang na mga sil ay nagsimulang kumikinang sa itim na liwanag na nagsasama-sama sa hangin. Makalipas ang ilang saglit, bumungad sa harapan ni Jack ang isang bilog na singsing na kasing laki ng dalawang palad. Iyon ay ang Soulburst Ring. Ang Soulburst Ring ay nabuo na may hindi mabilang na mga sil, at ang mga gray na sil ay may espesyal na dugo red sil na pinaghalo sa loob. Ang parehong mga sil ay umalangaw-ngaw sa isa't isa, na nagbibigay ng isang misteryoso at masasamang aura. Si Jack ay bumaril sa hangin, at ang singsing ay dahan-daang umikot sa harap ni Jack. Nagsimula itong maging sanhi ng pag-ikot din ng enerhiya sa paligid nito, at maging ang hangin ay nagsimulang masira. Tumingin si Jack sa Flaming Rhino, at ang Flaming Rhino ay nakatingin din kay Jack ng mabuti sa sandaling iyon. Ang intuition nito ay nagsabi dito na si Jack ay hindi madaling harapin, at nagsimula itong umatras. Napangiti si Jack at sinabing, first time kong gumamit ng teknik na ito. Pinlano kong iwanan ito para sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, ngunit hindi marami sa kanila ang talagang makatiis nito. Ikaw ang magiging perpektong paksa ng pagsusulit. Sa sandaling sinabi iyon ni Jack, tumulak siya pasulong. Mabilis na umikot ang Soulburst Ring, na bumubuo ng cyclone habang mabilis itong bumaril sa Flaming Rhino. Kabanata 3547. Ang Flaming Rhino ay nagpakawalan ng isa pang dagandong habang pinapakawalan nito ang natural-born technique nito. Isang napakalaking bola ng apoy ang iniluwa mula sa bibig nito, at ang dalawang pag-atake ay nagsagupaan sa hangin. Akala nila ay magpapakawala ito ng napakalaking pagsabog, ngunit kakaiba, sa sandaling dumampi ang apoy sa Soulburst Ring, ang pag-atake ay tila nawala ang bisa nito. Mabilis itong na-neutralize ng Soulburst Ring, at bago pa makareact ang sinuman, nawala na ang Soulburst Ring. Sa susunod na segundo, ang Soulburst Ring ay bumaril mismo sa Flaming Rhino. Nag-react na ang Rhino. Ito ay hindi tugma para kay Jack sa lahat. Ang pag-atake nito ay talagang hindi gaanong mahalaga kay Jack. Hindi man lang ito nag-isip habang tumalikod para tumakbo, halos ginagamit ang lahat ng lakas nito. Alam nitong patay na ito kung hindi ito makakatakas. Gayunpaman, minamaliit nito ang bilis ng singsing. Nakatalikod na ang Flaming Rhino nang maabot na ng Soulburst Ring ang katawan nito. Biglang lumawak ang Soulburst Ring, ganap na nakapalibot sa Rhino. Pagkatapos noon, isang pagsabog ang narinig ng lahat. Parang isang daang bomba ang ibinato sa Rhino. Dahil sa matinding pagsabog, bumagsak ang Flaming Rhino. Ang makapal na balat nito ay nasunog sa isang malutong, at ito ay tumigil sa paghinga. Huminga ng malalim si Jack, tumingin sa sariling mga kamay. Ang kapangyarihang iyon ay lubos na inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Storm God rank technique. Ang kapangyarihan na maaaring ilabas ng ikalawang yugto ay mas mataas kaysa sa unang yugto. Natigilan ang tatlo, lalo na ang lalaking nakaputing damit. Bamuka ang bibig niya. Nabigo silang tatlo na harapin ang halimaw, ngunit hinarap ni Jack ang lahat ng ito ng mag-isa nang walang kahirap-hirap. Parang wala man lang problema. Nanginginig ang mga labi ng lalaking nakasuot ng puti habang napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi nagyayabang si Jack. Ang galing talaga ni Jack. Nasa panganib siya. Sa pagkakataong iyon, hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Jack ang lalaking nakasuot ng puting damit. Sa pagtingin sa bangkay ng Flaming Rhino, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Nagsimula siyang magpanik habang umaatres. Sa sandaling iyon, iba't ibang mga ideya ang nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Kung hindi siya tumakbo sa sandaling iyon, malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tumakbo muli.
Tuluyan na niyang itinapon ang lahat ng kanyang pagmamataas at kay-abangan. Ang gusto lang niyang gawin ay mabuhay sa sandaling iyon. Wala nang nagawa ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Tinitigan niya ang lahat ng may natulala na ekspresyon. Kung si Jack ay nasa ikalawang baitang mundo, isa rin siya sa mga nangungunang mandirigma. Talagang nasangkot siya sa isang tulad nito. Kahit na hindi siya nagsalita ng malupit gaya ng lalaking nakasuot ng puting damit, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo at mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay mga mortal na kaaway. Napaatras ng isang hakbang ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Wala na siyang pakialam sa spirited core. Gusto lang niyang mabuhay. May ngiti sa mukha ni Jack. Nagpalitan ng tingin ang lalaking nakaitim na nakamaskara at ang lalaking nakasuot ng puting damit. Sabay na tumalikod ang dalawa habang tumatakas sa magkaibang direksyon. Sa wakas ay natigilan ang kalbong lalaki sa kanyang pagkagulat, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang hinahabol niya ang lalaking nakaputing damit. Ngumiti si Jack at muling gumawa ng ilang seal. 100 soul swords ang naging isa, tinutukan ng likod ng lalaking nakasuot ng puting damit habang mabilis itong bumaril pasulong. Idinagdag din niya ang mga batas ng espasyo sa soul sword, kaya double ang bilis nito. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay galit na tumakas. Hindi man siya lumingon ay ramdam pa rin niya ang layunin ng pagpatay. Alam niyang hindi siya papakawalan ng kalbo. Kabanata 3548. Naisipan ng lalaking nakaputing damit na ipaglaban ang kanyang buhay. Ang kalbo na lalaki ay nasa kanyang antas sa karamihan, gayon paman. Nakilala na niya ang isang halimaw, nagdududa siya na magkakaroon pa ng pangalawa. Palagi niyang iniisip kung ano ang gagawin at nanggigigil ang kanyang mga ngipin ng magdesisyon. Hanggat naabutan ng kalbo, aatake agad ito at umaasa na mahuhuli ang kalbo nang hindi magbantay. Hiniling ng halimaw na iyon sa kalbong lalaki na bantayan siya, kaya malamang na hindi umatake ang halimaw. Kanina lang niya ito iniisip nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang likod. Bago pa man siya makatalikod ay nasa harapan na niya ang kalbo. Naplano na niya ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, sobrang sakit ng katawan niya para makagalaw pa siya. Hindi man siya lumingon para tignan, kitang-kita niyang may espadang tumutusok sa kanyang likod. Ang espada ay gawa sa enerhiya. Pagkatapos nitong saksakin sa kanyang likod, ang enerhiya ay sumabog, galit na napunit ang kanyang kaluluwa. Bahagya siyang tumalikod at nakita niya ang pangungutya ng kalbo. Sa pagkakataong iyon, puno ng pang-aalipusta ang mga mata ng kalbo. Tumaas ang isang kilay ng lalaki habang nakatingin sa lalaking nakaputing damit, hindi ba't napakayabang mo kanina? Bakit wala ka nang masabi? Napakunot ang noo ng lalaking nakaputing damit habang nakatingin sa kalbo na may galit, ngunit wala siyang magawa. Namumula ang mga mata ng kalbo sa galit, sa tagal na panahon, kayong mga walang hiyang aso ang nagtutulak sa amin pababa. Akala mo ba hindi tayo lalaban? Mababa ang tingin mo sa amin. Sino ka sa tingin mo? Habang sinasabi iyon ng kalbong lalaki, naglabas siya ng punyal mula sa kanyang special ring. Ikinawi niya ito sa harap ng lalaking nakasuot ng puting damit, at ang punyal ay kumikinang sa napakasamang liwanag. Napangiti siya habang sinasabi, ano sa tingin mo ang gagawin ko ngayon? Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nataman na ng napakalaking soul sword. Ang kanyang kaluluwa ay nasa labis na sakit na hindi niya kailanman naramdaman, patuloy na napupunit. Kung ang buong kapangyarihan ng Destroying the Void ay pinakawalan, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay mawawala ang lahat ng makatuwirang pag-iisip sa sakit. Hindi man lang niya kayang kontrolin ang sarili niyang katawan, huwag na lang magsalita. Gayunpaman, sadyang kinokontrol ni Jack ang enerhiya ng Destroying the Void. Nang ang napakalaking soul sword ay tumusok sa katawan ng lalaking nakasuot ng puting damit, hindi agad nito nailabas ang lahat. Sa halip, unti-unti nitong nilalamon ang kaluluwa ng lalaking nakasuot ng puting damit. Pinagpapawisan sa sakit ang lalaking nakasuot ng puting damit, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang makatuwirang pag-iisip. Pagtingin sa punyal na nasa harapan niya, nakaramdam ng lamig sa puso ang lalaki. Kumaibot ang mga labi niya habang nanginginig ang mga mata. Hindi man lang siya naglakas loob na tumangala, takot lang ang nararamdaman niya sa mangyayari. Sabi ng kalbo, ano? Natatakot ka ba ngayon? Hindi ba't ang yabang mo kanina? Mababa ang tingin mo sa amin na para bang walang sino man mula sa ikatlong baitang mundo ang makakaharap sa iyo. Bakit bigla kang nag-iba ngayon? Habang sinasabi niya iyon, ang kalbong lalaki ay sumaksak pasulong. Tumalsik ang dugo sa buong mukha ng may nabuong hiwa sa mukha ng lalaking nakasuot ng puti. Napasigaw siya sa sobrang sakit habang nanginginig ang buong katawan. Dahil sa kanyang takot, wala siyang ibang hinangad kundi ang tumakas, novel drama. Gayunpaman, malinaw niyang alam na walang paraan para makatakas siya. Hindi siya binitawan ng kalbong lalaki. Nanginginig na sinabi ng lalaking nakasuot ng puti, bitawan mo ako.
Kahit ano ibibigay ko sa'yo. Hanggat binitawan mo ako, mapag-uusapan natin ito. Kabanata 3549. Ngumisi ang kalbong lalaki habang sinasabi, kung gayon, ilabas mo ang lahat ng mayroon ka sa iyong spatial storage, at iisipin kung payagan ka, pumunta ka. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakasuot ng puti nang marinig iyon. Karaniwan, kahit na ang isang mandirigma ay mamatay, hindi nila aalisin ang kanilang mga kayamanan mula sa kanilang mga singsing. Ito ay isang pangwakas na anyo ng dignidad para sa mga mandirigma, hindi nag-iiwan ng anuman para sa kanilang mga kalaban kahit na sila ay namatay. Kapag namatay ang isang mandirigma, babagsak ang kanilang spatial storage, at walang makukuha ang kanilang mga kalaban. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay nagdikit ng ngipin bilang pagtanggi. Tumaas ang isang kilay ng kalbo, hindi man lang nagulat. He scoffed, "Since that's the case, tapos unti-unti na tayong magiging masaya. Sa totoo lang, sobrang interesado akong mangolekta ng Heartblood." Ang mga salitang iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa lalaking nakaputing damit. Pakiramdam niya ay nanigas ang buong katawan niya. Dahil ang soul sword ay nasa katawan ng lalaking nakasuot ng puting damit, pinayagan ni Jack ang kalbong lalaki na gawin ang anumang gusto niya. Napatingin siya sa Flaming Rhino. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay patay na, at ang napakalaking katawan nito ay nasa lupa. Naglakad si Jack papunta sa Flaming Rhino, at dahan-daang namumuo sa ibabaw ng Flaming Rhino ang mahinang gininto ang glow. Nabuo ang 8 gintong susi, dahilan para tumaas ang isang kilay ni Jack nang mahulog ang mga ito sa mga kamay ni Jack. Ang pagpatay sa isang rhino ay nagbigay sa kanya ng 8 susi. Oo naman, ang panloob na rehiyon ang pangunahing kaganapan ng Chaos City. Tumangala si Jack at nakita kung saan tumatakas ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Kanina pa nagsitakbuhan ang dalawa sa magkaibang direksyon. Sinalakay lamang niya ang lalaking nakasuot ng puti, hindi nakikialam sa lalaking nakaitim na nakamaskara. Sa sandaling iyon, wala na ang lalaking nakaitim na nakamaskara. Tumingin si Rudy nang tumingin si Jack sa direksyon kung saan tumakas ang lalaki at nagtatakang sinabi, bakit hindi mo siya pinatay ngayon lang? Ang dalawang mandirigma na iyon mula sa ikalawang baitang mga mundo ay hindi gaanong mahalaga kay Jack. Hindi sila nararapat na katakutin, kahit dalawa laban sa isa. Gayunpaman, pinabayaan ni Jack ang lalaking nakaitim na nakamaskara at nakipag-usap lamang sa lalaking nakasuot ng puting damit na ikinakuryos ni Rudy. Lumingon si Jack at ngumiti, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay pinuntirya dahil patuloy niya akong hinahamon. Hindi yun ginawa ng lalaking itim na nakamaskara. Okay lang napakawalan siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay Chaos City. Tumango si Rudy dahil tama si Jack. Ito ay hindi isang regular na lungsod, ang Chaos City ay puno ng kamatayan. Ang mga regular na mandirigma ay pinagsama sa mga masters. Ang anumang nangyari doon ay hindi magiging kakaiba. Ang taong iyon ay hindi kailanman lumampas sa linya, kaya't mainam na palayain siya. Nakuha man niyang hulaan ang totoong pagkatao ni Jack, ayos pa rin. Kung tutuusin, kilala na ang pangalan ni Jack kahit saan. Ang pagdaragdag ng isa pang kwento sa kanyang pangalan ay hindi malaking bagay. Hindi lang binigyan ng Flaming Rhino ng reward si Jack, ngunit ang katawan nito ay may magagandang gamit din. Ang core ay maaaring ibenta sa mataas na presyo, at ang balat ay magandang material para sa mga armas. Ito ay kasing halaga. Sandaling inayos ni Jack ang eksena. Lumipas ang 10 minuto, tapos na rin ang kalbo. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay patay na, at siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan na katulad ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na pinahirapan hanggang mamatay. Kabanata 3550. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tiyak na pinahirapan ng maraming mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo hanggang sa kamatayan. Mababa ang tingin niya sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo at pakiramdam niya ay napakaranggal niya para ikumpara sa kanila. Kabalintunaan ng kapalarang sinapit niya mula nang siya ay nauwi na katulad ng mga pinahirapan niya. Kumuha ng Heartblood ang kalbo at naglakad sa harap ni Jack, sumaludaw kay Jack bago ginawa ang 5 gintong susi na nakuha niya mula sa lalaking nakasuot ng puting damit. Lord Jack, please have this. Lord Jack, hindi pa niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan noon, ngunit talagang nakilala siya ng kalbo, novel drama. Nakita ng kalbo ang ekspresyon ni Jack at nahulaan niya ang ipinagtataka ni Jack. Isang ngiti ang pinakawalan niya at sinabing, marami o hindi gaanong kilala ko ang lahat ng nangungunang mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Pamilyar sa akin ang boses nila. Ito ang unang beses na narinig ko ang boses mo. Bukod pa riyan, nakamaskara ka. Narinig ko ang kamakailang balita at nagawa kong matukoy kung kanino ka galing doon. Tanging si Jack na madaling pumatay kay Horace ang magkakaroon ng pambihirang kakayahan. Ngumiti si Jack, hindi tinanggap ang mga gintong susi, sinabi ko na sa iyo.
Kapag namatay na siya, ang mga singsing sa kanya ay magiging iyo. Umiling ang kalbo, kinuha ko na ang pabuya sa pagpatay sa kanya. Nakakuha ako ng 2 gintong susi. Itong 5 ito ang natamo niya noon. Masaya na ako sa 2 susi. Kung hindi ka lang nagpakita, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi sinusubukan ng kalbo na purihin si Jack, nagsasabi lang siya ng totoo. Kung hindi nagpakita si Jack, hindi alam ng kalbong lalaki kung sila ay magtutulungan o kung mapapatay niya ang isa sa kanila. Hindi ito pinag-isipan ni Jack, tinanggap ang mga susi pagkatapos tumango. Sa 8 na nakuha niya, 13 na ang naipon niya. Yumuko ang kalbong lalaki, hindi ako makapaniwala na napakaswerte kung nakilala kita noong nasa panganib ako. Ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay tinutukoy na si Jack bilang Panginoon Jack. Ang mga kasanayan ni Jack kasama ang kanyang mga kabayanihan ay nakakuha sa kanya ng titulong iyon. Hindi bababasa, ang iba pang malalakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay hindi karapat-dapat para dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay palaging pinapahalagahan ang kanilang sarili kaysa sa iba, hindi nagmamalasakit sa iba. Sarili nilang benepisyo lang ang inaalala nila. Pagkatapos ng ilan pang kasiyahan, humiwalay sina Jack at Rudy sa kalbong lalaki, na nagpatuloy patungo sa gitna. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, mas siksik ang aura ng kamatayan. Maging ang pamumula ng buwan sa himpapawid ay naging mas makapal. Napaawang ang labi ni Rudy habang patuloy na kinikilig. Masyadong mabigat ang aura ng kamatayan, at medyo mahina siya para hawakan ito. Gayunpaman, ayaw niyang bumalik sa mustard seed, pakiramdam niya ay nagkakaroon siya ng mga karanasan sa bawat sandali na siya ay nananatili sa labas. Jack, tumingin ka dyan. 2 tao ang nagmamadali. Itinuro ni Rudy ang mga figure sa harapan. Habang papasok sila, mas marami ang tao. Sa loob lamang ng 3 kilometro, nasaksihan na nila ang humigit kumulang 7 o 8 mandirigma na nagmamadaling sumugod patungo sa labas ng rehiyon. Sa pagtingin kay Jack at Rudy, iniwasan lamang nila ang mga ito ng malamig na tingin bago nagpatuloy sa pasulong. Upang maakit ang atensyon, si Jack ay naglagay ng 7 susi sa kanyang sarili, ngunit nabigo itong maakit ang mga ito. Kumunat ang noo niya, pakiramdam niya ay may mali, baka may nangyari. Napaawang ang mga labi ni Rudy, may malaking laban kaya nagsimula. Ang mga mundo sa ikatlong baitang ay nagsimulang makipaglaban muli sa mga mundo ng ikalawang baitang, at sa pagkakataong ito ang sukat ay napakalaki, at napakaraming namatay para hindi pansinin ng mga tao sa panloob na rehiyon. Kabanata 3551. Sumimangot si Jack at sinabing, posible talaga, pero sa tingin ko, hindi masyadong malamang. Sige, huwag tayong mag-isip ng walang taros. Malalaman natin sa sandaling pumasok tayo. Pagkasabi niya noon ay may tumakbo papalapit sa kanila. Nang makita ng taong iyon ang grupo ni Jack, baka sa mukha niya ang pagtataka bago bumungad sa kanyang mukha ang pagngisi. Ang lumabas mula sa inner region ay medyo malapit kay Jack sa pagkakataong ito at mabilis na nakarating sa harapan niya. Pinalaki niya si Jack, at kitang-kita ni Jack ang saya sa kanyang mga mata. Para bang kinukutya niya ang bawat kilos ni Jack at akala niya ay tulala. Napaka-curious ni Jack. Bakit niya ako tinitigan ng kakaibang titig? Halatang hindi magkakilala ang dalawa. Habang nalilito si Jack, malamig na sinabi ng taong iyon, isa pang tanga. Kumunat ang noo ni Jack nang magsimula siyang bumuo ng mga seal. Lumitaw sa harapan niya ang Broken Soul Blade. Nang makailang hakbang pasulong ang taong iyon, agad na umatake si Jack. Ang Broken Soul Blade na punong-puno ng enerhiya ay lumitaw sa harapan ng taong iyon, dahilan upang tuluyang tumigas ang lalaki at nanlaki ang kanyang mga mata, na agad na nag-counter-attack. Ang armas na kinuha niya sa kanyang storage ring ay isang sibat na halos 1 metro at kalahati ang haba. Itinulak ng lalaki ang kanyang sibat pasulong, nakipagsagupaan sa Broken Soul Blade. Nako, hindi kayang basagin ng enerhiya ng sibat ang Broken Soul Blade. Narinig ng lalaki ang parang may pumutok bago siya tumingin sa ibaba at napansin na galing iyon sa kanyang nabali na mahabang sibat. Nanlaki ang kanyang mga mata, agad na napagtantong hindi siya katugma kay Jack. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Kinokontrol ni Jack ang Broken Soul Blade at nakipagsagupaan sa pag-atake ng kanyang kalaban ngunit hindi ipinagpatuloy ang pag-atake. Lumutang lang sa ere ang talem, nasa harap pa rin ng kanyang kalaban. Nanlaki ang mga mata ng taong iyon, napagtantong ayaw siyang patayin ni Jack at gusto lang siyang harangan. Nanginginig ang mga kamay niya habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Kung gusto siyang patayin ni Jack, patay na siya. Si Jack ay isang master sa mga masters, at naramdaman ng lalaki na kailangan niyang mag-ingat kung hindi ay mawala ang kanyang buhay. Nanginginig ang boses ng lalaki habang nauutil, anong gusto mo? Nagsasalita lang ako nang walang iniisip. Patawarin mo sana ako. Bitawan mo lang ako, kahit papano wala akong halaga.
Naalala ni Rudy ang mapanoksong ekspresyon ng lalaki kanina, ngunit hindi na ito kumilos pagkatapos na mapakumbaba sa mahirap na paraan. Napangisi si Rudy. Talagang walang kabuluhan ka. Wala sa mood si Jack na mag-aksaya ng oras at agad na sinabing, bakit ngayon ka lang tumingin sa akin ng ganyan? Bakit maraming mandirigma ang nauubusan? Magalang na sabi ng taong iyon, puro gulo lang sa loob ngayon. Marami sa mga hayop ang nagsisimulang lumaban. Ang mga mas matalino ay nangunguna sa mga hindi gaanong matalino at galit na pumapatay ng mga tao. For the sake of the bloodbeads, lalabas talaga sila. Hindi lang si Rudy, pero nagulat din si Jack sa narinig. Ang mga hayop na nagtutulungan upang labanan ang mga mandirigma. Ito ay isang bagay na hindi inakala ni Jack na posible. Ang katotohanan na napakaraming tao ang nauubusan ay nangangahulugan na may nangyari sa loob. Akala nila ito ay isang labanan sa pagitan ng mga mandirigma, na inaasahan, ngunit ito ay naging isang labanan sa pagitan ng mga tao at hayop. Ano ang mga butil ng dugo? Hindi pa narinig ni Jack ang tungkol dito. Masasabi ng taong iyon sa kakaibang ekspresyon ni Jack na malamang na hindi niya alam kung ano ang mga butil ng dugo. Upang makuha ang magandang panig ni Jack, nagsimulang magpaliwanag ng detalyado ang taong iyon. Kabanata 3552. Kapag ang mga tao ay pumatay ng mga hayop, ang Chaos City ay magbibigay sa kanila ng mga gantimpala. Ang ilan sa mga gantimpala ay mga tabletas o materyales, habang ang ilan sa mga ito ay nagbigay ng lilang ginto. Ang pinakamahalagang gantimpala ay ang mga gintong susi. Ang mga hayop ay kikita rin kapag pumatay sila ng tao, ngunit isang gantimpala lang ang kanilang makukuha. Sa sandaling pumatay sila ng mga tao, ang mga hayop ay makakakuha ng butil ng dugo. Matapos masipsap ang butil ng dugo, lalakas ang kanilang mga depensa, at tataas ang kanilang karunungan. Ito ay karaniwang isang masiglang tableta para sa mga hayop. Kaya, habang sinusubukan ng mga tao na patayin ang mga hayop para sa mga gantimpala, inaalis ng mga hayop ang mga tao para sa parehong dahilan. Kung mas malakas ang mga hayop, mas matalino sila. Ang pinakamalakas ay minsan ay mas matalino pa kaysa sa mga tao. Ang mga malalakas ay natural na hindi papayag na maging biktima lamang ng mga tao, kaya isang malaking labanan ang sumiklab. Sa pinakamalalim na bahagi ng panloob na rehiyon, ang bawat sulok ay puno ng madugong pagpatay. Walang nakakaalam ng bilang ng mga hayop at tao na nasawi. Ito ay hindi lamang isang kumpletong labanan sa pagitan ng mga tao at mga hayop. Ang mga maliliit na pukana sa pagitan ng mga tao ay hindi kailanman natapos. Ang mga mandirigma mula sa mga mundo sa ikatlong baitang at mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikalawang baitang ay kinasusuklaman ang isa't isa, gaya ng lagi nilang ginagawa. Patuloy nilang sinubukang sabutahe ang isa't isa para lang makalamang. Ang panloob na rehiyon ay hindi na isang lugar na matutuluyan ng mga normal na mandirigma. Kahit na ang mga mandirigma na bahagyang masanay kaysa karaniwan ay hindi nang ahas na manatili doon ng masyadong mahaba. Tanging ang cream of the crop na mandirigma lamang ang nang-ahas na manatili sa mas malalim na mga rehiyon. Gayunpaman, ang kamatayan ay nagbabanta ng malaki. Matapos marinig ang mga paliwanag ng taong iyon, pinayagan ni Jack ang lalaki na makalakad ng malaya. Mabilis na tumakbo ang lalaki, hindi man lang naalalang magpasalamat kay Jack. Huminga ng malalim si Jack. Hindi niya inaasahan na ang panloob na rehiyon ay nasa isang magulong estado. Kahit na kailangan niyang mag-ingat, o maaari siyang mawala ng buhay. Tiwala si Jack sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi nito binago ang katotohanan na siya ay nag-iisa. Kung kailangang labanan ang isang napakaraming mandirigma, hindi niya kakayanin ang mga ito. Kung siya ay ambush, ang sitwasyon ay kakilakilabot din. Nakakunot ang noo ni Jack habang nakatingin sa harapan. Ito ay isang kumpletong kaparangan sa malayo. Paus na sabi ni Rudy, paano naging ganito? Hindi nakakagulat na marami sa kanila ang nagbok mula doon. Kung ako yun, hindi ko na nagawang tumakas. Sumimangot si Jack, hindi iniisip ang problema. Kalimutan muna natin yan at advance. Tandaan mo lang na mag-ingat ka. Tumango si Rudy. Alam niyang hindi madaling sumuko si Jack. Matapos makapasok sa Chaos City, determinado si Jack na makipagsapalaran sa pinakamalalim na sulok. Gaano man ito kadelikado, gagawin niya ito. Sa napakalaking kakayahan ni Jack, mababawasan ang panganib. Umaban pa ng 2 kilometro ang dalawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkaroon ng mga bitek ang lupa, at maging ang hangin ay mas tuyo. Parang pumasok sila sa impyerno. Sa sandaling iyon, nakakarinig sila ng mga dumadagandong na yapot na nagmumula sa malayo na parabang nanggaling ito sa napakalalaking paa. Tumingin si Rudy at nakita niya ang isang napakalaking bagay na papalapit sa kanila. Ang napakalaking bagay ay may figure sa harap nito. Masyadong malayo, kaya hindi nila masabi kung ano ang hitsura ng taong iyon. Nagtaas ng kilay si Jack.
Ito ay isang Crimson Tortoise. Ang isang Crimson Tortoise ay halos katumbas ng lakas ng isang Flaming Rhino. Hindi ito isang hayop na kayang hawakan ng isang regular na mandirigma. Iyon ang pangalawang halimaw na nakatagpo nila, at bawat isa sa kanila ay malakas. Hindi niya alam kung nagkataon lang o nasa ganoong antas lang ng lakas ang mga hayop. Kung ito ang huli, ang sitwasyon na mas malalim sa lugar ay magiging mas malala pa. Kabanata 3553. Tuwang-tuwang tiningnan ni Rudy ang Crimson Tortoise. Ang Crimson Tortoise ay napakalaki, at ito ay kasing laki ng isang maliit na burol. Mayroon itong napakakapal na mga paa at isang makapal na shell sa likod nito. Ang buong katawan nito ay nagninangas na pula, at ang halimaw ay may buhok pa nga sa ulo nito na yari sa apoy. Parang napuno ng explosive energy ang buong katawan nito. Tuwang-tuwang tinapik ni Rudy si Jack sa balikat. Ito ay halos isang libreng pagkain para sa amin. Hindi kayang talunin ng lalaking nasa harapan ang Crimson Tortoise. Tumango si Jack, nakatayo sa pwesto habang hinihintay ang Crimson Tortoise na dumating sa kanila. Gayunpaman, nagulat siya nang biglang nagbago ng direksyon ang individual nang papalapit na sila. Ang Crimson Tortoise sa likod niya ay nagbago rin ng direksyon, patungo sa kanluran. Parehong natigilan sina Rudy at Jack. Talagang naniniwala sila na darating ang pigire at ang pagong para maharap ni Jack ang pagong, ngunit bigla silang lumipat ng direksyon sa kalagitnaan. Nabalisa si Rudy dahil doon. Nasa harapan na nila ang kanilang premyo bago ito literal na lumayo. Walang paraan na kaya niyang panindigan iyon. May sasabihin pa sana siya nang bigla silang makarinig ng mga kalabog sa tabi nila. Tumingin si Rudy at nakita niya ang tatlong kakaibang mandirigma na mabilis na tumakbo mula sa malayo. Ilang saglit lang ay dumapo na ang mga mandirigma sa kanilang harapan. Yung nasa harap ay may peklat na hanggang buto. Sa dalawang nasa likuran niya, ang isa ay may tatsulok na mata, habang ang isa naman ay malaki at patag na mukha. Silang tatlo ay nakasuot ng pangatlong baitang World Warrior attire at baka sa kanilang mga mukha ang pagkasabik habang nakatayo sila sa harap ni Jack at Rudy. Ang lalaking may peklat ay may hawak na malaking pulang espada. Napangiti siya ng uhaw sa dugo habang sinasabing, "Not bad. Isa pa itong matabang tupa. Binigyan kami ng brat bago nito ng 5 gintong susi, at bibigyan mo kami kaagad ng 7. Malaki ang kikitain natin ngayon." Tumawa ng mayabang ang lalaking may pilat habang nakatingin kay Jack. Siya ay ganap na uhaw sa dugo na para bang si Jack ay isang tupa para sa katay na iniregalo sa kanya. Mukhang gusto na lang niyang kainin si Jack. Napaawang ang labi ni Rudy. Mga magnanakaw, muli. Gayunpaman, ito ay gagana sa kanilang pabor. Napangiti si Jack habang nakatingin sa tatlo. Sigurado kang may tiwala ka. Napangisi ang lalaking may peklat. Brat, hindi ito ang panlabas na rehiyon. You sound like you're skilled or something, pero wala kang gagawing magpapabagsak sa ating tatlo. Ngumisi ang lalaking may tatsulok na mata habang idinagdag, "Kuya, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa kanila? Patayin mo na lang sila. Lahat ng third grade na basura sa mundo na medyo mas mahuhusay ay magiging ganito ang kilos." Nagtaas ng kilay ang lalaking may peklat. Feeling ko, interesting ang lalaking ito. Ang katabi niyang katabi ay halatang peste lang na wala man lang matatag na pundasyon. Hindi ko man gugustuhing maging alipin ang lalaking iyon, ngunit hindi ko makita ang taong ito. Hindi mahalaga. Kahit gaano pa siya kagaling, nag-iisa pa rin siya. Gaano siya katapangan na pumasok sa panloob na rehiyon ng mag-isa. Habang sinasabi niya iyon, ang lalaking may peklat ay may matanong na tono sa kanyang boses. Ang sinumang mandirigma na nakarating dito ay hindi dapat maging hanggal. Ang panloob na rehiyon ay hindi kapani-pani walang mapanganib, at alam iyon ng lahat. Gayunpaman, dumating si Jack na walang kasama kundi isang walang kwentang kasama. Kung si Jack ay hindi gaanong sanay para sa kanilang dalawa, kung gayon siya ay sadyang tanga. Biglang nag-alala ang lalaking may peklat. Kung mahirap pakisamahan si Jack, hindi ba magiging masama ang sitwasyon para sa kanila? Ang dalawang nasa likuran niya ay hindi magkapareho. Naramdaman na lang nila na hindi na kailangang mag-aksaya ng oras kay Jack. Gusto lang nilang patayin siya at magpatuloy sa susunod na target. Ang flat-faced na lalaki ay nagsabi sa pagkagalit, paano siya magiging kawili-wili. Hindi ko masabi lahat. Ang nakikita ko lang ay isang mayabang na tanga. Malamang ay hindi pa siya nabubugbog ng maayos. Turuan natin siya ng leksyon at ipakita sa kanya kung anong klaseng lugar ito. Kabanata 3554. Nakatingin lang silang dalawa sa 7 susi ni Jack. Gusto nilang mabilis na patayin si Jack para makuha nila ang mga ito. Nakakunot ang noo ng lalaking may peklat na lumingon sa dalawa. Saglit lang, walang dahilan para magmadali. May mali sa lalaking ito. Malungkot na sinabi ng lalaking may tatsulok na mata, "Please. Masyado ka lang nag-iingat. Ano kayang problema ng lalaking ito? Pakiramdam ko, karapat-dapat siyang bugbugin."
Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Harapin na lang natin siya at tumuloy na tayo sa susunod nating target. Sinenyasan ng may peklat na lalaki na tumahimik ang lalaking may tatsulok na mata bago siya biglang nagsalita, kilala mo ba si Jack, brat? Natigilan si Jack nang marinig iyon. Medyo matulis ang lalaking may galos, sinubukan niyang hulaan kung sino siya. Nakasuot ng maskara si Jack at nag-iisang gumagalaw sa inner region, kaya hindi maiwasan ng lalaking may peklat na magtaka kung siya ba ang bali-balitang lalaki. Ang pangalan ni Jack ay kumalat sa buong Chaos City, kaya't kahit ang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok ng ikalawang baitang mundo ay nag-iingat sa kanya. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi dapat maliitin. Ang isang mandirigmang tulad ng taong may peklat ay wala sa kanyang harapan. Kahit na pakiramdam ng lalaking may peklat ay malamang na hindi siya ganoon kapalad na makatagpo ng isang tulad ni Jack, naramdaman pa rin niya ang pangangailangang magtanong. Kinagat ni Jack ang kanyang labi at dahan-daang tinanggal ang kanyang maskara. Isang pamilyar na mukha ang biglang lumitaw sa harapan nilang tatlo. Agad namang natigilan ang tatlo. Nanghina ang kanilang mga panga, at laking gulat nila na malapit nang tumama ang kanilang mga panga sa lupa. Sinampal ng taong may peklat ang kanyang mukha, pinagmumura ang kanyang bulok na bibig. Si Jack iyon. Siya ay hindi pinalad, at sila ay nagtakbuhan pa ng kanilang mga bibig na nagsasabing ang kanyang mga susi ay kanila para sa pagkuha. Sa sandaling iyon, nakita ng taong may peklat ang kanyang sarili bilang isang ganap na tanga. Higit sa kanilang lahat si Jack. Kahit tatlo na sila at nag-iisa si Jack, hindi pa rin sila kalaban ni Jack. Madali silang patayin ng kabilang partido, at iyon ang hindi maikikaila na katotohanan. Sila ang magbibigay ng kanilang mga susi kay Jack. Pakiramdam ng lalaking may peklat ay malapit na siyang tumigil sa paghinga. Nanginginig ang buong katawan niya. Kumaibat ang labi ng lalaking may tatsulok na mata. Nakikita ko ba ang mga bagay? Bakit pakiramdam ko ngayon ko lang nakilala ang nagdadala ng kapahamakan, na nasa harapan namin siya? Nanaginip ba ako? Pakiramdam ng lalaking may tatsulok na mata ay umiyak ng mga sandaling iyon. Wala man lang sa mood sumagot ang lalaking may peklat. Umatras siya at sumigaw, tumakbo. Umalis ka na. Habang sumisigaw siya, tinawag niya ang kanyang tunay na lakas at galit na tumakas. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ni Jack ng pagkakataong mabuhay. Ang sinumang manggahas na looban siya ay magbabayad ng halaga. Mabilis na gumawa ng seal si Jack, at ang Soulburst Ring ay agad na lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis na umikot ang Soulburst Ring, at si Jack ay nagpakawala ng malamig na tawa habang itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, ipinadala ang singsing. Sa kanilang tatlo, lumawak sa ere ang singsing na biglang sumalubong sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang segundo, isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang tatlo sa kanila ay hinaipan ng alikabok, at ang kanilang mga gintong susi lamang ang natitira. Ang mga gintong susi ay gawa sa mga espesyal na materyales. Kahit na nasa Storm God rank ang teknik ni Jack, hindi pa rin ito masisira ang mga susi. Napangisi si Jack habang tinitingnan ang 15 susi na nakakalat sa lupa at dahan-daang lumakad para kunin ang mga iyon. Kasama ang 13 susi na mayroon siya, si Jack ay may 28 gintong susi. Tuwang-tuwa si Rudy. Nakuha namin ang 28 gininto ang susi, at hindi rin ito nagtagal. Akala ko kailangan mong gumugol ng isang buong araw para maabot ang numerong ito. Hindi naman ako nagagalit kapag nakikita ko ang mga taong paparating para patayin kami. Pagkatapos ng lahat, halos ibinibigay nila sa amin ang kanilang mga gintong susi. Kabanata 3555. Inangat ni Jack ang kanyang ulo at tumingin sa paligid bago niya sinabi kay Rudy, "We continue onward." Sa sandaling sinabi iyon, nakarinig sila ng mabibigat na yabag mula sa unahan, at halatang hindi iyon tao. Ito ay dapat na mula sa isang napakalaking laki ng hayop. Muling tumingin si Jack, nakita ang isang ice toad na tumalon mula sa malayo. Kakaiba, may tao sa harap ng ice toad, na nagpaalala sa kanila ng figurang may crimson tortoise. Napakunot ang noo ni Jack, agad na naramdaman na parang may mali. May isa pa, at may tao rin sa harap nito, maingat na sabi ni Rudy. Ano ang nangyayari? Ang lalong nakapagpa-curious kina Jack at Rudy ay ang katotohanang ang napakalaking pulaka ay talagang nagbago rin ng direksyon, papunta sa parehong direksyon ng Crimson Tortoise. Maging si Rudy ay napagtanto na may mali. Kailangan may problema, giit ni Rudy. May nangyayari. Jack, tingnan natin. Tumango si Jack. Punta tayo dyan ngayon din. Ang dalawa sa kanila ay pinalakas ang kanilang bilis, kasunod ng napakalaking ice toad. Hindi ganoon kabilis ang pulaka kaya nakasunod silang dalawa sa likuran. May mga positibo at negatibo tungkol sa malalaking hayop. Karaniwan, ang malalaking hayop ay napakatibay at malakas, ngunit bihira silang gumalaw ng mabilis dahil sa kanilang laki.
Para hindi makaakit ng atensyon, tiniyak ni na Jack at Rudy na maglayo. Sinundan nilang dalawa ang ice toad ng 4 na kilometro, at lahat ng ginawa ng persona at ng hayop ay nakita nila. Nanlaki ang mga mata ni Rudy sa sinabi niya, nagpapa-activate ba siya ng transmission rune? Kakaiba ang taong ito. Feeling ko hindi siya ganon kabagal. Kung gusto niyang tumakas, hindi magiging mahirap. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo pasulong at umaatake sa likuran niya, na nagagalit sa ice toad bago niya binilisan ang kanyang bilis upang maiwasan ang pag-atake ng Polaka. Pagkatapos nito, babagal siya at magpapatuloy sa pantay na lakad. Parang inaakit lang niya ang halimaw, pero saan pupunta? Kumunat ang noo ni Jack, biglang may pumasok sa isip niya. Para mapanatili ang elemento ng sorpresa, nanatili silang dalawa sa kanilang distansya, kaya hindi niya makita kung ano ang suot ng taong iyon at kung sila ay mula sa pangalawa o ikatlong baitang mundo. Anuman, may mali sa individual na iyon. Kumunat ang noo ni Rudy at nagtanong, ano sa tingin mo ang sinasabi niya sa transmission rune? Huminga ng malalim si Jack habang nagpatuloy siya sa pasulong, sinabi sa mahinang boses, baka sinusubukan niyang kumpirmahin ang kanyang lokasyon. Kung tutuusin, mayroon pa ring Crimson Tortoise na nasa parehong antas. Ang katotohanan na pareho silang kumikilos ay nangangahulugan na dapat silang magkaroon ng parehong layunin. I wonder kung kaninong plano ito. Tumango si Rudy, pakiramdam niya ay tama si Jack. Malamang na sinubukan ng lalaki na tukuyin ang lokasyon ng kausap. Iba't ibang iniisip si Rudy, ngunit hindi siya kasing bait ni Jack. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi niya ito moari. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Jack, alam mo ba? Umiling si Jack. I have some guesses, but without any evidence, hindi ako sigurado. Huwag nating ilabas ang anumang ligaw na hula. Tignan natin kung saan sila pupunta. Unti-unting lumipas ang oras. 2 oras ang lumipas bago tuluyang bumagal ang ice toad. Ang taong nasa harap ng Polaka ay muling nagsimulang makipag-usap. Sa pagkakataong ito, nag-activate siya ng 2 transmission rune sa parehong oras, na tila gumagawa ng panghuling kumpirmasyon. Ayaw makalapit ni Jack, kaya nagdahan-dahan siya. Kumunat ang noo ni Rudy at sinabing, dapat nasa paligid lang, pero wala man lang akong nakikita. Hindi ko man lang nakikita ang Crimson Tortoise na iyon. Kabanata 3556. Sa sandaling sinabi iyon ni Rudy, isang dagandong ang narinig mula sa kanilang harapan. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang Crimson Tortoise na kausap lang niya. Ang napakalaking shell ay napuno ng pulang kulay na mga seal, at ang buong katawan nito ay napapalibutan ng mga heatwave. Sa harap ng Crimson Tortoise ay isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit, ang lalaking nakita nila. Napaawang ang labi ni Rudy. Isa itong plot. Talagang plot ito. Kahit sino ay maaaring malaman iyon. Kaya lang hindi maintindihan ni Rudy kung bakit nila ginagawa iyon. Sabik niyang hinayla ang kanyang buhok, at ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, lalo pang nababalisa habang iniisip iyon. Napatingin si Rudy sa dalawa na nasa malayo. Ang dalawang iyon ay mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, at sila ay dapat na nagbabalak laban sa mga mula sa ikatlong baitang mundo. Tiyak na wala tayong magagawa tungkol dito. Pagkasabi noon ay itinikom ni Rudy ang kanyang bibig at hinawakan ang kanyang dila. Kahit na silang dalawa ay mula sa Hestia, isang ikatlong baitang mundo, hindi nila maidikit ang kanilang mga kamay sa lahat ng bagay na parabang sila ay mga tagapagligtas ng mga ikatlong baitang mundo. Ads by Pop Future. Ang iba pang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay hindi tunay na pahalagahan sila, gayon paman. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay sinasamba, ang pagsusumikap ay walang nakuha. Kapag walang mga benepisyo para sa kanilang sarili, ito ay mas mahusay na hindi makagambala sa anumang bagay. Nilingan ni Jack si Rudy. Titingnan natin ang sitwasyon sa ngayon, pero patuloy natin silang sundan. Kung sapat ang pasensya natin, baka may makuha tayo. Pumunta kami dito para sa sarili namin, hindi para iligtas ang sinuman. Hindi tulad ng sinuman ang magpapasalamat sa iyo para dito, gayon paman. Nagmamadaling tumango si Rudy, hindi na naglakas loob na magsalita. Nagsimulang magsara ang dalawa na nasa malayo. Ang nasa harap ng Ice Toad ay nagsenyas ng kamay sa nasa harap ng Crimson Tortoise, novel drama. Nakita ni na Jack at Rudy na tumatango ang isang lalaki. Ang lalaking nasa harap ng Ice Toad ay agad na nagbago ng direksyon patungo sa timog silangan. Ang kasama ng Crimson Tortoise ay pumunta sa hilagang silangan. Ang dalawa sa kanila ay tila patungo sa dalawang magkaibang direksyon sa isang 45 degree na anggulo, ngunit halos sigurado si Jack na sila ay patungo sa parehong lugar. Nag-aalalang sabi ni Rudy, Jack, naghiwalay sila. Sino ang susundin natin? Ads by Pop Future. Huminga ng malalim si Jack habang nililibot ang paningin sa paligid.
Sari-saring ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ito ay isang mahalagang sandali. Kung hindi siya mag-iingat, maaari niyang ihatid ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kailangan niyang maging ganap na kalmado para makagawa ng pinakamahusay na desisyon. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumuro si Jack sa harapan. Hindi namin susundin ang alinman sa kanila. Pupunta tayo sa silangan. Natigilan si Rudy. Napaawang ang labi niya, at itatanong niya ang dahilan. Gayunpaman, hindi binalak ni Jack na magpaliwanag habang siya ay sumulong na mabilis na pumunta sa silangan. Ibinuko ni Rudy ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita sa huli, sinundan lamang si Jack. Sigurado siyang alam ni Jack kung saan pupunta, ngunit hindi ang dahilan kung bakit sila pupunta doon. Hindi niya alam kung bakit ginawa ni Jack ang desisyon. Malinaw na ang pagsunod sa isa sa dalawa ang pinakaligtas na pagpipilian, ngunit hindi kailanman gumawa ng maling desisyon si Jack noon. Napalunok si Rudy sa mga tanong niya. Habang patungo sila sa silangan, nagulat si Rudy nang mapansin niyang nagsisimula ng magbago ang anyo ng mga kaparangan. Nagsimulang makita ang maliliit na burol. Ang lupa ay lubak-lubak na parang nabasag ng kung ano. Tumingin si Rudy sa ibaba upang siyasatin ito habang pasulong. Ang ilan sa mga crater na iyon ay nabuo sa pamamagitan ng mga pag-atake, habang ang ilan ay natural. Patungo sila sa silangan, na nagkataong nasa gitna mismo ng Chaos City. Kabanata 3557. Nangangahulugan ito na patuloy silang sumusulong ng mas malalim sa Chaos City. Naalala ni Rudy ang sinabi ng mga iyon. Ang panloob na rehiyon ay ganap na kaguluhan, at ilang tao ang nasawi sa loob. Ang mga mandirigmang mababa sa karaniwan ay hindi nang ahas na pumasok. Kahit na ang mga medyo mas malakas ay hindi nang ahas na manatili doon ng matagal, habang maraming mandirigma ang galit na tumakas sa lugar. Naglaro sa puso ni Rudy ang mga salitang iyon. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nag-aalala. Kahit na makapangyarihan si Jack, maaari siyang mabantaan kung napakaraming tao. Nag-aalala si Rudy na baka mag-petty scheme ang mga kalaban nila. Sa ganoong paraan, talagang iniisip niya kung makakaalis sila dito. Bumantong hininga siya, na sinasabi sa sarili na hindi siya maaaring kumbansihin. Jack para tumalikod. Ang pagsulong ay ang tanging pagpipilian. Ads by Pop Future. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, biglang huminto si Jack. Tumalikod siya at hinawakan ang braso ni Rudy. Bumalik silang dalawa sa lupa. Walang sinabi si Rudy habang sinusundan si Jack pababa. Pagdating niya, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano ka-special ang lugar na ito. Ang lupa ay maaaring ganap na baog na walang kahit isang talim ng damo, ngunit ito ay hindi pantay. Ang mga craters ay isang bagay, ngunit mayroong maraming mga burol sa harap upang hadlangan din ang kanilang paningin. Tumangala siya at ilang dosenang metro lang ang nakikita niya sa paligid niya. Kung gusto niyang tumingin pa, kailangan niyang umakyat sa ere. Sumimangot si Jack at sinabing, 2 kilometro pasulong, nakikita ko ang 8 mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo na nagtitipon. May ginagawa sila, pero hindi ko masabi kung ano iyon. Napakurap-kurap si Rudy at naguguluhan na nagtanong, duda ako na gagawin sa atin ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo kung tayo ay lumipad, kaya bakit tayo huminto? Huminga ng malalim si Jack, at may malamig na kislap sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, sa tingin ko sila ang mga target. Natigilan si Rudy doon, hindi niya maintindihan ang sinabi ni Jack. Hinawakan ni Jack ang balikat ni Rudy. Huwag ka munang magtanong. Malalaman mo din agad. Tumango si Rudy at itinikom ang bibig. Makalipas ang 5 minuto, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na dagandong habang ang mga mabibigat na paa ay tumuntong sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Rudy. Totoo naman. Dapat ba tayong umakyat at tingnan? Sa sandaling sinabi niya iyon, mas dumagundong ang nagmumula sa eksaktong kabaligtaran ng direksyon kung saan nanggaling ang unang tunog. Isang napakalaking bagay ang mabilis na patungo sa kanila. Tama si Jack. Ang 2 tao sa harap ng mga hayop ay naglalayon sa lugar na ito, at ang kanilang target ay ang 8 mandirigma. Huminga ng malalim si Jack, nagmamadaling pumunta. Tingnan natin. Tumango si Rudy, sumunod kay Jack habang mabilis silang nagtungo sa kinaroroonan ng 8. Binuksan ni Dag the King ang kanyang prasko at uminom ng ilang lagok ng alak. Medyo namumula ang mukha niya, at may galit sa mga mata niya. Yung mga walang hiya, hamak na lalaki. Napakasama nila na hindi sila titigil sa wala. Kumunot ang noo ni Air na katabi ni Dagda, maghihintay na lang ba tayo? May gagawin sila sa atin, at ang magagawa lang natin ay mag-react sa halip na lumaban. Hindi ba't nanalo tayo sa malaking labanang iyon bago ito? Siguradong nakaranas ng matinding pagkatalo ang mga lalaking iyon. Kabanata 3558. Siyempre, kung hindi nagpakita si Jack, baka natalo kami, pero panalo pa rin.
Pinalakas nito ang ating moral, kaya bakit tayo natatakot ngayon? Kung magtutulungan tayo at muling magdusa sa kanilang pagkatalo, hindi sila mangangahas na tumawid sa linya. Lahat silang 8 ay mula sa ikatlong baitang mundo, ang Fire Continent. Sila ay napakasikat, at lahat sila ay kabilang sa tuktok ng kontinente. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili, at sinuman mula sa Fire Continent ay iginagalang sila. Gayunpaman, mula nang sila ay pumasok sa Whirling World, natagpuan nila ang kanilang sarili na higit na nagdurusa sa bawat araw. Napakaraming mandirigma ang mas malakas kaysa sa kanila, lalo na ang mga mula sa ikalawang baitang mundo na nang-insulto sa kanila sa bawat pagkakataon. Hindi tulad ng lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay mas malakas kaysa sa kanila. Sa katunayan, karamihan sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay hindi man lang katugma para sa kanila. Gayunpaman, ang mga mandirigmang iyon ay gustong-gusto pa ring magpakatanga at magpakitang gilas, na ikinaiinis nilang 8. Ang 8 sa kanila ay bumuo ng isang koponan sa loob ng Chaos Continent. Kahit na medyo malaki ang kinita nila, hindi ito naging smooth sailing. Sa kabutihang palad, silang 8 ay nagkaisa na gumawa ng isang matatag na koponan, kaya't hindi sila nakaranas ng malaking pagkatalo. Ito ay lamang na sila ay hindi mapalagay, at ang takot sa hinaharap ay naging sanhi ng kanilang masamang kalooban. Napatingin si Dagda kay Ern. Sa huli, ang mga mundo sa ikatlong baitang ay kulang ng isang tunay na pinuno. Lahat tayo ay nakakalat, at lahat ay natatakot na may mawala. Maliban kung napipilitin sila sa mga limitasyon, walang paraan na magtutulungan sila laban sa mga mundo ng ikalawang baitang. Malapit din ang lugar na ito sa pinakamalalim na bahagi ng Inner Region. Ang lahat ng mga mandirigma dito ay hindi kapani-pani walang malakas ngunit mas maliit kaysa karaniwan. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay magiging mas mahirap. Para sa mga kadahilanang iyon, magiging napakahirap na lumaban sa ikalawang baitang mga mundo. Isang lalaking naka-green na robe na katabi ni Ern ay kapwa-alagad ni Dagda. Malungkot ang mukha ng taong iyon. Ang mga pinakamalakas ay walang pakialam sa lahat. Kahit na ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay namatay bago sila, wala silang pakialam hanggat maaari silang makinabang mula dito. Tutal, lahat sila ay makasarili, at alam na iyon ng mga regular na mandirigma. Maliban kay Jack, ang mga regular na mandirigma ay walang pag-asa para sa pinakamalakas na mandirigma. Sa sandaling nabanggit si Jack, ang 8 sa kanila ay nagkaroon ng bagong paksa ng pag-uusap. Tumaas ang isang kilay ni Ern at nagtanong, nabalitaan ko na si Jack ay mula sa Hestia, ang kontinente na napapalibutan ng isang espesyal na hadlang. Kung hindi dahil sa umiikot na mundo, mahihiwalay pa rin sila sa ibang mga mundo. Narinig ko na ang mga mapagkukunan ay hindi kapani-pani walang kakaunti doon. Hindi rin talaga sila nakikipag-ugnayan sa ibang mundo. Maliban kay Jack, lahat sila ay napakamundo. Sa tingin mo ba si Jack ang brilyante sa Carbon? Marahil si Jack ay isang hindi kilalang variable, o marahil siya ay may ilang mga lihim. Umiling si Dagda. Sino ang nakakaalam? Nanghuhula lang kami ngayon. Parang hindi na natin nakita si Jack. Sa totoo lang, gusto ko talaga siyang makilala. Pakiramdam ko ay mayroon siyang kakaibang nakaraan. Umiling ang lalaking naka-berdeng robe. Kalimutan muna natin si Jack. Dapat nating isipin kung ano ang susunod nating gagawin. Hindi na yata tayo makakatagal dito. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung gagawin natin? Malamang na hindi ito magiging maganda. Pagdating namin, di ba napakaraming bangkay ang nakita namin sa daan? Wala sa kanila ang mukhang madali ang kanilang kamatayan. Halatang pinahirapan sila ng mga mandirigma mula sa Second Grade World para sa Heartblood. Kabanata 3559. Marami silang pinatay ng sabay-sabay at inilagay sila ng malinaw para makita ng lahat. Hindi ba't para lang masigurado na makikita ito ng mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo para magbigay ng inspirasyon at magdulot sa atin ng mas maraming Heartblood. Pagkasabi noon, umasim ang mukha ng lalaking nakasuot ng berde. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at may galit sa kanyang mga mata. Ang mga asong iyon, dapat silang lahat ay mapunta sa impyerno. Sa paglipas ng panahon, mas tumitindi ang mga labanan sa loob ng rehiyon. Ang bilang ng mga namatay ay mabilis na tumaas, at ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay gumamit ng mas malupit na pamamaraan. Maraming mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang namatay. Iniisip pa lang iyon ay galit na galit silang 8. Sa kasamaang palad, kahit magkasama silang 8, hindi sila nakaganti. Kung hindi sila mag-iingat, baka mamatay pa sila. Napabuntong hininga si Dagda. Pumasok tayo saglit at umalis sa lugar na ito. Si Dagda ang pinakamalakas sa kanilang 8, kasunod si Ern. Kaya, ginawa nilang dalawa ang lahat ng desisyon.
Nagpasya si Dagda na umalis, at bukod sa 7 pa, 4 sa kanila ang tahimik na sumang-ayon. Ang iba pang 3, gayunpaman, ay tila hindi masyadong nasisiyahan sa desisyon. Sabi ng isa sa kanila, parang hindi naman natin kailangang magmadali. Alam kong sobrang delikado sa loob, pero nasa labas lang kami. Hindi naman kami ganoon kalalim. Kahit delikado rin dito, hindi naman ganoon kataas ang danger level. Ang pinakamalalim na bahagi ng panloob na rehiyon ay ang tunay na impyerno. Alam kong unti-unting magiging mapanganib din ang lugar na ito, ngunit ligtas pa rin ito ngayon. Kailangan na nating umalis sa huli, pero hindi pa siguro ngayon. 1 linggo na kami dito, pero hindi pa kami nakakakuha ng 15 golden keys on average. Kahit na may makukuha tayong magagandang bagay, medyo nag-aatubili pa rin akong umalis ngayon. Medyo sayang naman. Delikado man ang lugar na ito, marami rin namang pagkakataon dito. Kung mananatili tayo ng kaunti pa, makakakuha tayo ng higit pang mga susi. Bakit hindi mo pag-isipang muli, Dagda? Nang matapos niyang sabihin iyon ay tumango naman ang 2 bilang pagsang-ayon. Sa huli, hindi sila masyadong natuwa sa dami ng golden keys na nakuha nila. Mag-aani lamang sila ng higit pang mga gantimpala kung mayroon silang higit pang mga susi. Nagsagawa sila ng napakalaking panganib, at nakipaglaban sa napakaraming laban at napakaraming naranasan, ngunit ibabalik lang nila ang mahigit 10 susi. Medyo nag-aatubili silang tanggapin iyon. Hindi rin gaanong natuwa ang iba pang sumang-ayon kay Dagda, ngunit mas nag-aalala sila sa mga panganib na maaari nilang matugunan kung mananatili sila doon. Kung nakatagpo sila ng anumang bagay na hindi nila kakayanin, wala silang magagawa tungkol dito. Napabuntong hininga si Dagda. Alam ko kung ano ang iniisip ninyong lahat, ngunit ginawa ko ang aking desisyon pagkatapos ng maraming pag-iisip. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Lalong magiging mabangis ang mga asong iyon. Huwag kalimutan kung gaano karaming heartblood ang kailangan para mabuksan ang Radiant Hall. Ang mga tonelada at tonelada ay kailangang ibuhos dito. Dapat ay medyo marami na silang natipon, ngunit malayo pa rin ito sa sapat. Kung pinahihintulutan ng mga pangyayari, papatayin pa nila ang sarili nila. Para sa Radiant Hall, itinapon na nila ang lahat, na nakatuon sa paggawa ng lahat ng kanilang makakaya para makuha ang Heartblood. Masyadong delikado ang manatili dito. Nagpalitan silang 3 ng tingin ng walang magawa. Matapos mag-isip, tumango sila. Tama si Dagda. Ano man ang nangyari, malamang na hindi susuko ang mga mandirigma mula sa 2 baitang mundo sa pagbubukas ng Radiant Hall. Sinasabing ang Radiant Hall ay may mga kayamanan na makapagpapalakas pa ng isang tao mula sa kanilang mga ugat. Ang mga kayamanang iyon ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Kabanata 3560. Sa mga sandaling iyon, bigla na lang silang nakarinig ng dagandong mula sa malayo. Ito ay tulad ng napakalaking hooves ay karera sa buong bakuran. Sabay-sabay nilang napansin iyon, at tumayo silang lahat para tumingin sa malayo. Gayunpaman, ang kanilang paningin ay natatakpan ng mga burol. Nakasimangot si Dagda habang tinatapik ang likod ni Ern. Titingnan ko. Maghintay kayong lahat dito. Sa sandaling sinabi niya iyon, bumangon si Dagda sa hangin para tingnan ang sitwasyon. Pagtingin sa paligid, halos lumundag ang puso ni Dagda sa kanyang dibdib. Isang mature na crimson tortoise ang nagmamadali patungo sa kanila mula sa kaliwa, habang ang isang napakalaking ice toad ay tumatalon mula sa kanan. Mayroong kahit isang red fox beast na sumisingil sa kanila mula sa likuran. Ang 3 halimaw ay lahat ay may mga mandirigma na nakasuot ng parehong damit sa harap nila, nangunguna sa mga halimaw na may 8 mandirigma sa gitna. Nagdilim ang mukha ni Dagda, agad na napagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon. Amoy ito ng isang plot. Ang 8 sa kanila ay malamang na tinarget ng mga mandirigma mula sa 2 baitang mundo. Heartbloods nila siguro ang dahilan ng pananambang na ito. Mga 1 kilometro ang layo sa Dagda, nakatayo sina Jack at Rudy sa isang burol, nakakunot ang noo habang nakatingin sa direksyon ni Dagda. Kitang-kita nila si Dagda sa ere ng mga sandaling iyon. Totoo naman kung tutuusin. Nangyayari talaga ito. Nag-aalalang bulalas ni Rudy. Ang pumatay ng iba, walang hindi nila gagawin. Pagkasabi niya noon ay napalingon si Rudy kay Jack. Gusto niyang tanungin si Jack kung dapat ba nilang iligtas ang 8 kaawa-awang mandirigma na iyon, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita bago niya iyon sabihin. Ayaw niyang istorbohin si Jack mga kaisipan. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Ito ay hindi tama. Hindi tayo pwedeng maging reckless ngayon. Curious na tumingin si Rudy kay Jack. Anong mali? Huminga ng malalim si Jack sa kalumingon sa paligid. Gayunpaman, ang mga burol ay nakaharang sa karamihan ng kanyang paningin, at wala siyang makitang kahit ano. Kumunat ang noo niya, seryosong nag-iisip. In the first place, hindi nila dapat ginagawa ang lahat ng ito para lang patayin ang mga taong iyon.
Si Jack ay hindi kapani-paniwalang sigurado habang sinasabi niya iyon, at si Rudy ay kumurap, nagtanong, at bakit hindi ang pagpatay ang kanilang layunin? Ano pa ba ang gusto nila? Heartblood kaya ang pinupuntirya nila? Tumango si Jack, sumagot, ang pangunahing layunin nila ay ang makakuha ng Heartblood. Itanong ko sa iyo, paano tinatrato ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo? Galit ba sila sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo gaya ng kabaligtaran? Napaisip si Rudy at umiling. Hindi. Walang labis na poot dito. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay tinatrato lamang ang ikatlong baitang mundo ng mga mandirigma bilang mga tupa para sa pagpatay. Nakikita nila ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo bilang mga alagang hayop at walang nagmumula sa tunay na puot. Huminga ng malalim si Jack at tumango ng tapat. Kaya pala may mali. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.